Hindi matanggap ni Jong na sumama ang babaeng pinakamamahal niyang si Blanca sa mas mayamang lalaki na si Armando. Kaya naman nauwi na lamang siya sa half-sister nito na si Beth. Makalipas ng ilang buwan, nagkaroon sila ng anak ni Beth. Pero hindi pa rin siya masaya. Lalo na nang makitang may anak na sina Blanca at Armando. Sa galit at gustong makaganti, pinagpalit niya ang mga anak nila. Ang anak niya makakaranas ng marangyang buhay at ang anak naman ni na Blanca at Armando padadanasin niya ng hirap. Ngunit anong mangyayari kung nagkamali siya? Paano kung kay Jong bumalik ang karma ng mga maling bagay na ginawa niya? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Beth, nasan si Blanca? Tanong ni Jong habang pinupunasan ang pawis sa noo. Wala sa bahay niya ang girlfriend na si Blanca. Sinabi niya rito na maghintay pero nagulat siya na wala. Isang buwan siyang nawala dahil sa trabaho sa factory. Isang beses lang siyang umuuwi sa loob ng isang buwan. Nagtitiis si Jong na magtrabaho sa malayo para lang magkaroon ng magandang kita. Masyado kasing maraming gusto si Blanca. Mahal na mahal niya, kaya gusto niyang ibigay ang lahat ng kaya niya. Okay naman noong una, pero nang hindi na gaanong tumatawag si Blanca, hindi na matiis ni Jong na umuwi. Beth, tinatanong kita, nasan si Blanca? Nasaan ang kapatid mo? Ulit ni Jong at mas madiin na ang boses. Ewan ko sa babaeng yon. Anak na nga ng kabit ni tatay, wala pang utang na loob sa nanay ko. Wala siya rito, Jong. Ang balita ko sumama siya kay Armando. Yung lalaking matagal na niyang kinakausap at bagong mahal niya. Pinagpalit ka niya sa mas mayaman. Alam mo naman yun, Jong, 'di ba? Maluho at hindi mo kontento. Napailing si Jong. Hinding-hindi niya yon matatanggap. Girlfriend niya si Blanca. Mahal na mahal niya ito. Si Blanca na ilang taon niyang minahal at pinangarap niyang makasama habang buhay. Anong ibig mong sabihin na sumama siya kay Armando? Mahina niyang tanong. Bakit siya sasama ron Ako ang boyfriend ni Blanca. Jong, anong ibig mong sabihin, Beth? Mariing tanong ni Jong at kumuyom ang mga kamao. Lumapit pa si Beth at tila nag-aalala sa magiging reaksyon niya. Sinabi ko naman sa kanya na huwag siyang sumama. Pero hindi siya nakinig na humaling siya kay Armando dahil may pera yon at maganda raw ang buhay na maibibigay sa kanya. Napailing si Jong. Hindi niya matanggap ang mga naririnig. Hindi pwede. Ako ang boyfriend niya. Ako ang para sa kanya. Hindi ko siya pinabayaan. Kahit mahirap, ginagawa ko ang lahat para lang maibigay ang lahat ng gusto niya. Bakit kailangan niyang pumili ng iba? Umawang ang bibig ni Beth at mas lumapit pa sa kanya. Jong, alam kong masakit, pero baka kailangan mo munang tanggapin na pinili niya yon. Hindi ka naman talaga mahal ni Blanca. Kasi kung mahal ka niya, hindi siya sasama sa lalaking yon. Hindi nakinig si Jong. Si Blanca lang ang tanging iniisip niya. Kailangan niya itong makita. Kailangan niya itong makausap. Sabihin mo sa akin kung nasan sila. Seryosong saad ni Jong. Saan ang bahay ni Armando? Jong, wag na, hindi ko alam. Beth, hindi ko nga alam. Singhal ni Beth sa kanya. Bigla na ring tumaas ang boses ni Jong. Sinungaling ka. Kapatid mo si Blanca. Alam mo kung nasan siya. Napaatras si Beth dahil sa sigaw niya. Bakit mo ba ako sinisigawan? Hindi naman ako ang sumama kay Armando. Sinabihan ko si Blanca na wag pumunta ron pero hindi siya nakinig sa akin. Saka kahit kapatid ko siya, wala naman akong pakialam sa kanya. Sama-sama na ugali na walang utang na loob. Ayaw kitang pumunta ron. Wala ka nang mapapala. Sumama na si Blanca kay Armando. Parang may humampas sa dibdib ni Jong nang marinig yon. Hindi pwede. Hindi pwedeng wala na akong mapapala. Magkarelasyon kami ni Blanca. Mahal niya ako at mahal ko siya. Hindi basta-bastang mawawala ang lahat dahil lamang may lalaki may pera na dumating sa buhay niya. Hindi niya ako pwedeng itapon ng ganito. Napalunok si Beth. Nakita ni Jong ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Sabihin mo sa akin, Beth. Sige na. Pakiusap niya pa. Matagal na nakatingin sa kanya si Beth bago ito tuluyang napabuntong hininga. Sige, sasamahan kita.
Hindi na nag-aksaya ng oras si Jong. Makalipas ang ilang oras, nasa harap na sila ng isang malaking village. Pinapasok sila kasi kaibigan ni Jong ang isang guard doon. Hindi napigilan ni Jong ang mapatingin sa malalaki at magagarang bahay sa magkabilang panig ng kalsada. Malinis ang paligid, tahimik ang lugar, at tila ibang mundo yon kumpara sa lugar na kinalakihan nila. Doon niya lalong naramdaman ang sakit. Yun ang mundong pinili ni Blanca, isang mundong hindi niya kayang ibigay. Ngunit kahit ganon, ayaw niyang maniwalang pera lang ang dahilan kung bakit siya iniwan nito. Nang ituro ni Beth ang isang malaking bahay, agad na bumilis ang tibok ng puso ni Jong. "Jan," sabi ni Beth. Hindi na siya nagtanong, sumugod si Jong patungo sa gate. "Jong!" sigaw ni Beth sa likuran niya. Ngunit hindi na siya nakinig. Babawiin niya si Blanca. Hindi siya aalis doon hanggang hindi nababawi ang babaeng mahal niya. "Blanca, lumabas ka dyan!" sigaw ni Jong. "Harapin mo ako! Anong ginagawa mo dyan? Boyfriend mo ako! Bakit ka nandyan? Labasin mo ako rito!" Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto ng malaking bahay. Nang lumabas si Blanca, nanlaki ang mga mata ni Jong. "Blanca!" Nang makita siya nito, agad na nagbago ang mukha. "Jong, anong ginagawa mo rito?" Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya rito, ngunit agad siyang hinarang ni Blanca. "Umalis ka na," malamig na sabi nito. "Wala na tayong dapat pag-usapan." Parang mas masakit pa yon kaysa anumang pisikal na sakit na pwede niyang matanggap. "Blanca, bakit? Boyfriend mo ko. Hindi mo malang ako hinintay. Nagtrabaho ako at ginawa ko lahat tapos sasama ka lang sa lalaking yan." "Wala akong obligasyong hintayin ka. Ayoko na. Hiwalay na tayo." Napapikit si Jong. Hindi, ayoko, Blanca. Hindi ko matatanggap yan." Ang mga salitang yon ay parang kutsilyo na paulit-ulit na humihiwa sa puso niya. Hindi niya kaya. Kailangan niya ang babae na kanyang minamahal. "Blanca, ako yung kasama mo nung wala kang pera. Nandyan ako palagi nung may problema ka. Nagtiis ako sa lahat, maibigay ko lang ang mga bagay na gusto mo. Tapos ngayon, iiwan mo ako dahil lang mayaman si Armando." Hindi agad nakasagot si Blanca. Halata ang guilt sa mukha nito, at ang katahimikan nito ang lalong nagpasakit kay Jong. "Sabihin mo sa akin na ako pa rin ang mahal mo. Halika na, patatawarin kita na sumama ka sa kanya. Basta bumalik ka na sa akin ngayon." Pakiusap niya at pilit inaabot ang mga kamay nito. "Jong," napayuko si Blanca. "Hindi na kita mahal." Parang gumuho ang mundo ni Jong. Ilang sandali siyang walang imik. Pagkatapos ay lumapit siya kay Blanca at tuluyang lumuhod sa harap nito. "Blanca, please. Hindi ko kaya, bumalik ka sa akin." "Tumayo ka." "Jong, tama na. Hindi ako babalik sa'yo." Pero mapilit pa rin siya. Hindi papayag na basta na lang niyang isuko ng ganoon ang babaeng mahal niya. "Huwag mo naman akong iwan. Kung may pagkukulang ako, sabihin mo sa akin at babaguhin ko. Kung kulang ang pera ko, magtatrabaho ako ng mas matagal. Kung hindi kita napasaya, gagawin ko ang lahat para mapangiti ka ulit. Pero wag mo kong itapon na parang wala tayong pinagsamahan." Nanlabo ang paningin ni Jong dahil sa luhang namuo sa kanyang mga mata. Alam niyang marumi pa ang kanyang damit mula sa trabaho. Alam niyang pawisan siya at hindi siya bagay sa marangyang lugar na yon. Ngunit wala siyang pakialam. Sa sandaling yon, wala siyang ibang iniisip kundi si Blanca. Kailangan nitong bumalik sa kanya. "Tumigil ka na, Jong!" sigaw ni Blanca. "Kailangan mong tanggapin na tapos na tayo." Hindi na nakasagot si Jong nang biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking matangkad at maayos ang pananamit ang lumabas. Alam niya na agad na yun si Armando. Mabilis itong lumapit kay Blanca at humarang sa pagitan nila. "Anong ginagawa mo sa bahay ko?" tanong ni Armando. Tumayo si Jong. "Lumayo ka sa kanya. Akin siya, girlfriend ko siya. Hindi pa kami naghihiwalay." "Jong, umalis ka na," sabi ni Blanca. "Hindi mo na ako girlfriend. Hiwalay na tayo. Kay Armando na ako sasama dahil siya na ang mahal ko." Ngunit hindi na niya napigilan ang galit. Bumaling siya kay Armando at tinulak ito.
Wala kang karapatang agawin siya sa akin. Hindi ko siya inagaw. Sagot ni Armando. Siya mismo ang pumili sa akin. Hindi na nakapagpigil si Jong. Sinapak niya si Armando. Napaatras ang lalaki, ngunit agad din itong gumanti. Nagsimula ang away sa harap mismo ng bahay. Hindi na naririnig ni Jong ang sigaw ni Blanca. Tanging galit at sakit ang nararamdaman niya. Sa bawat sapak ni Armando, naiisip niyang ito ang lalaking sumira sa lahat ng pinangarap niya. Ngunit bago pa lumala ang laban, dumating ang mga gwardya ng village at agad silang pinaghiwalay. Palabasin niyo na yan! Sigaw ni Armando. Bakit niyo hinayaang makapasok ang lalaking yan? Ilabas niyo na siya rito, malamig na sabi ni Blanca. Napatingin si Jong sa babaeng minahal niya ng lubos. Hindi talaga siya makapaniwala. Hindi man lamang siya ipinagtanggol nito. Blanca! Usal pa niya. Sinubukang lumapit pero hinawakan na siya ng mga gwardya. Umalis ka na, Jong. Hindi na kita mahal. Hindi ako sasama sa'yo. Wala siyang nagawa nang hilahin ng mga gwardya. Nakita niya si Blanca na nakatayo sa tabi ni Armando. Bitiwan niyo na siya. Aalis kami. Bulalas ni Beth sa mga kamay na may hawak sa kanya. Huwag niyong kaladkarin. Humigpit ang kamao ni Jong. Masama niyang tiningnan ang dalawa bago siya tuluyang tumalikod. Nag-aapoy ang galit na hindi niya kayang patayin. Kung pinili ni Blanca si Armando, wala na siyang magagawa. Ngunit hindi ibig sabihin nun na kaya niyang kalimutan ang lahat. Habang naglalakad siya palayo, isa lamang ang paulit-ulit na umuukil-kil sa isip niya. Hindi magiging masaya ang dalawa. Hindi, matapos ang ginawa ng mga ito sa kanya. Hindi kayo magiging masaya. Bulong niya habang pinipigilan ang luhang muling tumulo. Isinusumpa ako, hindi magiging masaya ang pagsasama niyo. Lumipas ang ilang araw. Hindi na maalala ni Jong kung ilang baso ng alak ang naubos niya mula ng gabing yon. Ang tanging alam niya, gusto niyang makalimot. Gusto niyang kahit ilang oras lang ay mawala sa isip niya ang mukha ni Blanca. Ang mga salitang binitiwan nito at ang paraan ng pagtingin sa kanya na para bang wala silang pinagsamahan. Sa tabi niya ay tahimik na nakaupo si Beth. Hindi niya alam kung bakit hindi pa ito umuuwi. Jong, tama na siguro? Mahinang sabi ni Beth. Kanina ka pa umiinom. Hindi ka pa kumakain. Alam kong masakit ang ginawa ni Blanca. Pero hindi mo naman kailangang sirain ang sarili mo dahil sa kanya. Binigay mo naman sa kanyang lahat ng mga kaya mong ibigay. At kung hindi niya yun nakita, kasalanan niya na yon. Maling babae ang minahal mo, Jong. At sana matanggap mo na yon. Napatawa ng mapait si Jong. Madaling sabihin. Kasi hindi mo naman nararamdaman ang nararamdaman ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Hindi ko alam lahat ng nararamdaman mo. Pero nakikita kita ngayon at alam kong hindi ka okay. Ilang araw ka nang halos hindi natutulog at hindi ka na rin maayos kumain. Kung gusto mong magalit, magalit ka. Pero wag mong ubusin ang sarili mo para sa isang taong piniling iwan ka. Napatingin si Jong sa baso. May punto si Beth. Ngunit kahit anong sabihin nito, hindi nito mabubura ang alaala ni Blanca. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Puno ng hinanakit na saad ni Jong. Nagtrabaho ako kahit pagod na pagod ako. Kahit maliit ang sahod ko, nagtatabi ako para sa mga pangarap namin. Kapag may gusto siya, sinusubukan kong ibigay kahit minsan wala nang natitira. Tapos sa isang iglap, ipagpapalit niya lang ako sa Armando na yun. Muling uminom si Jong. Nang ibaba niya ang baso, nagtagpo ang mga mata nila ni Beth. Ilang segundo silang walang sinabi. Sa gitna ng kalasingan, lungkot at galit, may kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Hindi alam ni Jong kung bakit bigla niyang napansin ang mga mata ni Beth. Siguro dahil katulad yon ng kay Blanca. Beth, napalunok ang dalaga. Jong, ano, tama na yung paglalasing mo. Hindi na siya sumagot. Sa halip, sa isang bugso ng emosyon at kalasingan, lumapit siya at hinalikan si Beth. Natigilan ito, saglit ding natigilan si Jong sa ginawa niya. Ngunit sa halip na isipin ang mga maaaring mangyari,
Hinayaan niyang lamunin siya ng lungkot at pangungulila. Sa sandaling yon, hindi malinaw sa kanya kung si Beth ba ang nakikita niya o isang anino ni Blanca na desperado niyang hinahanap. Hindi yun pagmamahal. Alam niyang hindi. Ngunit ng gabing yon, kapwa sila nagpadala sa kanilang mga emosyon at sa mga desisyong hindi na nila maibabalik pa. Kinabukasan, mabigat ang ulo ni Jong nang magising. Ang sakit sa ulo. Pagkatapos ay unti-unting bumalik ang mga alaala ng nakaraang gabi. Napaupo agad si Jong at tumingin sa kanyang tabi. Beth? Tahimik itong nakatingin sa kanya. Sa mga mata nito ay may kakaibang lambing na hindi niya kayang suklian. Jong, mahina nitong tawag. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinanap niya agad ang shorts at nagsuot. Lumapit si Beth at hinawakan ang kanyang braso. Biglaan ang nangyari kagabi, pero baka pwede nating pag-usapan. Hindi naman natin kailangan magmadali, pero gusto kong malaman mo na hindi kita iiwan. Napapikit si Jong. Beth, umuwi ka na. Natigilan ito. Ano? Jong, may nangyari sa atin kagabi. Umuwi ka na. Nahihiya siya sa sarili niya. Alam niyang mali ang kanyang ginawa. Lalo na dahil hindi pa rin siya nakakaahon mula sa sakit na iniwan ni Blanca. Ang totoo, iniisip ko si Blanca kagabi habang ginagawa natin yon. Pag-amin niya rito. Parang nawala ng kulay ang mukha ni Beth. Anong ibig mong sabihin? Nakita ni Jong ang sakit sa mukha nito, pero wala siyang pakialam. Matagal na naman niyang alam na may gusto sa kanya si Beth. Pero alam din naman nito na ang kapatid nito ang gusto niya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Beth. Nakakainis ka? Beth, bigla na lang siyang sinampal ni Beth. Hindi siya gumalaw at hindi na makatingin. Tinanggap niya ang sampal dahil alam niyang wala siyang karapatang magalit. Hindi ako si Blanca, umiiyak na sabi ng dalaga. Ako si Beth. Bakit ba kasi mahal na mahal mo yon? Hindi ka na nga pinapahalagahan. Hindi ba? Tumalikod si Beth at tuluyan itong umalis. Naiwan si Jong na nakatitig sa pintuan. Lumipas ang mga araw. Nanatili si Jong na lugmok. Bumabalik siya sa trabaho pero hindi na siya katulad ng dati. Tahimik siya sa factory. Hindi na siya nakikisama sa mga kasamahan niya. At madalas ay nakatitig lang sa kawalan kapag may oras ng pahinga. Minsan, iniisip niya si Blanca at hindi pa rin makapaniwala na wala na ito sa kanyang buhay. Hanggang isang hapon, dumating si Beth kasama ang ina nito. Pagkakita pa lang sa mga ito, kinabahan na si Jong. Bakit kayo nandito? Bakas ang galit sa mukha ng ina ni Beth. Jong, kailangan mong panagutan ang anak ko. Napatingin si Jong kay Beth. Buntis ako at ikaw ang ama? Mahina nitong sabi. Parang tumigil ang mundo ni Jong. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Hindi niya kayang takasan ang responsibilidad. Hindi man si Beth ang mahal niya. Hindi niya naman gustong pabayaan ang anak. Kaya nang sabihin ng ina ni Beth na kailangan niyang panagutan ng bata, wala siyang ibang nagawa kundi ang tumango. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal na nga sila. Hindi yun ang kasal na minsan niyang pinangarap. Hindi si Blanca ang katabi niya, kundi si Beth na kamukha lang nito. At habang sinasabi niya ang mga salitang dapat niyang sabihin bilang asawa, may bahagi ng puso niya na nananatiling nakakapit pa rin sa babaeng nawala sa kanya. May balita ka ba kay Blanca? Tanong ni Jong nang minsan niyang makausap ang guard sa village na kakilala niya. Ano ka ba naman pare? Bakit ka nagtatanong? May asawa ka na. Huwag ka nang magtanong sa ex mo. Pero mas nangulit pa si Jong. Sige na, anong balita sa kanila? Sandaling nag-alangan ang gwardya bago sumagot. Buntis na raw siya. Nanigas si Jong at bahagyang umigting ang panga. Buntis? Oo, ikakasal na sila ni Sir Armando. Yaan mo na kasing ex mo, ayaw na nga sa'yo. Muling naramdaman ni Jong ang init sa kanyang dibdib. Kahit may asawa na siya,
Kahit may anak na paparating, hindi niya maikakaila na masakit pa rin. Pag-alis niya roon, matagal siyang tahimik. Hindi niya alam kung bakit umaasa pa rin siya na balang araw ay pagsisisihan ni Blanca ang ginawa nito. Ngunit hindi niya alam kung darating pa yon. Lumipas ang mga buwan, unti-unting nasanay si Jong sa pagiging asawa ni Beth. At sa kabila ng lahat, sinisikap ni Beth na maging mabuting asawa. Nagluluto ito para sa kanya, inaayos ang mga damit niya, inaalagaan siya kapag pagod. Hindi yun palaging sinusuklian ni Jong ng kabaitan. Minsan, sa sobrang inis niya sa sarili at sa buhay na napunta sa kanya, nakakapagsalita siya ng masasakit. Hindi mo kailangan gawin lahat ng yan. Hindi naman ikaw ang gusto kong asawa. Malamig niyang sabi minsan nang ihain ni Beth ang pagkain. Alam ko naman, pero hindi mo kailangang ipamukha sa akin araw-araw. Ano man ang nararamdaman mo ngayon, umaasa pa rin ako na sana tanggapin mo ang sitwasyon mo. Ako ang nandito at magkakaroon na tayo ng anak, kaya tanggapin mo na. Hindi niya kayang ibigay ang pagmamahal na hinihingi ni Beth. Ngunit hindi rin niya kayang ituring itong walang halaga. Kasi baka masyado nga lang talaga siyang bulag sa pagmamahal kay Blanca na sinaktan lang naman siya. Isang gabi, habang tahimik silang magkatabi, napatingin siya rito. Beth, pasensya na kung hindi ako naging mabuting asawa. Malumanay niyang sabi. Napatingin ito sa kanya at bakas ang gulat sa mukha. Ayos lang, Jong. Naintindihan ko. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong mahalin ako ngayon. Kaya ko namang maghintay. Naisip niya na baka okay na rin si Beth na kapalit ni Blanca. At least, si Beth, mahal na mahal siya at hinding-hindi siya iiwan. Lumapit si Jong at hinalikan ng asawa. Baka pwedeng gamitin niya na lang si Beth para takasan ang alaala ni Blanca. Dapat patunayan niya sa kanyang sarili na naka-move on na siya. Nang magkahiwalay ang kanilang mga labi, matagal siyang tumingin kay Beth. Susubukan kong mahalin ka. Napaluha agad si Beth. Salamat, Jong. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Handa akong gawin ang lahat. Mahalin mo lang ako. Hindi ako nangangako. Pero sige, susubukan ko. Tumango na lamang si Jong at tinanggap ang yakap ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung kaya niya pero bahala na kung ano ang mangyayari. Dumating ang araw ng panganganak ni Beth na hindi man lamang handa si Jong. Mula madaling araw ay pabalik-balik na si Beth sa loob ng kanilang maliit na bahay. Halatang kinakabahan ito habang pilit na kinakaya ang bawat paghilab. Samantala si Jong ay abala sa paghahanda ng mga gamit. Ngunit hindi dahil sa excitement. Sa halip, may kakaibang kirot sa dibdib niya. Jong, tawag ni Beth habang nakahawak sa tiyan. Parang malapit na talaga. Sobrang sakit na. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Natatakot ako. Napalingon si Jong. Ang dami mong sinasabi. Kumalma ka dyan. Manganganak ka lang naman. Napayuko si Beth. Pasensya na. Tumayo ka na lang at umalis tayo. Hindi tayo makakarating sa ospital kung uupo ka lang dyan. Agad na tumayo si Beth. Kahit masakit, pinilit nitong sundan siya. Hindi na nagsalita si Jong. Medyo naiirita siya sa bawat kilos nito. Simula kasi nang magbuntis, parang sobrang daming arte. Sinubukan niya naman pero hindi niya talaga kayang tabihan si Beth na hindi si Blanca ang iniisip niya. Mabilis niyang dinala si Beth sa ospital kung saan nagtatrabaho ang pinsan ni Jong na si Carlo. Pagkababa pa lamang, agad na tinawag ni Jong ang mga nurse. Agad na inilagay si Beth sa wheelchair. Sumunod si Jong, ngunit bago pa sila makalayo sa emergency entrance, may isang sasakyang mabilis na huminto sa harapan nila. Agad bumukas ang pinto. May mga nurse na sumugod at may isang babaeng buntis na isinakay sa stretcher. At nang makita ni Jong ang mukha nito, nanigas siya nang makita si Blanca. Blanca? Hindi siya maaaring magkamali. Si Blanca rin ang isinugod sa ospital. At sa paraan ng pagkilos ng mga nurse,
Malinaw na manganganak na rin ito. Jong? Hindi niya pinansin si Beth. Jong, anong tinitingnan mo? Halika na, manganganak na ako. Nanatiling nakatitig si Jong. Sa loob ng ilang segundo, bumalik ang lahat ng galit na matagal niyang kinikimkim. Habang siya ay napilitang bumuo ng buhay kasama si Beth, hindi niya pa rin matanggap na sa ibang lalaki masaya si Blanca. Jong! Muling tawag ni Beth. Naiinis naman siyang bumaling dito. Ano ba? Inaasikaso ko na nga ng mga nurse eh. Sumunod na lang si Jong papalayo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit alam niyang kailangan niyang makagawa ng paraan. Hindi niya papayagang maging masaya sina Blanca at Armando. Habang nanganganak ang asawa niya, wala siyang ibang maisip kundi si Blanca na muli niyang nakita. Hindi siya mapakali. Ang daming tumatakbo sa kanyang isipan. Hanggang sa nakita niya si Carlo sa hallway. Agad niya itong hinawakan sa braso. Carlo, kailangan kitang makausap. Ano ba yun? Wala pa naman akong ginagawa. Napansin ni Carlo ang kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Jong, ano ba yun? Nurse ka dito. Nakita ko si Blanca. Dito rin siya manganganak. Ang asawa ko nanganganak ngayon. Kapag ipinanganak ang dalawang bata, pagpalitin mo. Parang hindi agad naintindihan ni Carlo ang sinabi niya. Ano? Ano bang sinasabi mo? Nakahit-hit ka ba? Mas lalo pa siyang lumapit para walang makarinig. Ang anak namin ni Beth at ang anak ni Blanca at Armando. Pagpalitin mo. Nanlaki ang mga mata ng pinsan niya. Hindi, sira ulo ka ba? Baliw ka ba? Pero seryoso talaga si Jong. Gusto niyang makaganti. Gusto niyang may gawin para makabawi. Ayaw niyang maging masaya ang mga ito. Hindi pa rin makapaniwala ang mukha ni Carlo. Ano ba to? Gaganti ka kay Blanca? Jong, baliw ka na ba? Mga sanggol ang pinag-uusapan natin. Gusto ko ang anak ko ang mapunta sa kanila. Mahigpit na naikuyong ni Jong ang mga kamay. Gusto kong maranasan ng anak ko ang marangyang buhay. Gusto kong makuha niyang lahat ng hindi ko kayang ibigay. Si Blanca naman talaga dapat ang ina ng magiging anak ko. Pero inagaw lang siya sa akin ng Armando na yun. At gusto kong malaman ni Blanca at Armando kung anong pakiramdam na mawala ang isang bagay na mahalaga sa kanila. Napailing si Carlo. Di mo maaaring gamitin ang isang sanggol para maghigante. Ayoko, hindi pwede. Mahirap yung gusto mo. May utang na loob ka sa akin. Seryosong sabi ni Jong. Di mo ko pwedeng tanggihan. Alam ko may magagawa ka para sa akin. Kapag hindi mo ko pinagbigyan, sasabihin ko ang mga lihim mo. Bakas ang inis kay Carlo. Pero alam niyang wala naman itong magagawa. Marami siyang alam sa pinsan. Hindi ito basta-bastang pwedeng tumanggi. Hindi ko kinalimutan ang ginawa mo nung inaligtas mo ko, sabi nito. Pero hindi ibig sabihin na gagawin ko ang kahit anong ipagawa mo. May hangganan ng utang na loob, Jong. At ang pagpapalit ng mga sanggol ay lagpas na ron. Kung hindi dahil sa akin, baka wala ka ngayon. Sa kakala mo ba, hindi ko alam na may mga illegal kang gamot na inilalabas mula dito sa ospital? Alam niyang mabigat ang ginamit niyang dahilan. Ngunit desperado na siya. Nang makita niya ang mukha ni Carlo, halos sampalin na siya nito. Pero isa lang naman kasi ang gusto niya. Gusto ni Jong na makapaghiganti. Sa huli, napabuntong hininga si Carlo. Okay, sige na. Tutulungan kita. Makalipas ang ilang oras, isinilang ang dalawang sanggol. Parehong ligtas at malusog. Hindi niya alam kung paanong ginawa ni Carlo. Ngunit sa likod ng mga pintuan ng ospital, may isang lihim na ipinanganak kasama ng mga bata. Sa wakas, napagpalit ang dalawang sanggol. Ang anak ni Blanca at Armando ay inilagay sa pangangalaga ni Beth. At ang tunay na anak ni Jong at Beth ay inilagay sa poder ni Blanca at Armando. Nang dalhin ng nurse ang sanggol kay Beth, agad itong napangiti. Jong, tingnan mo ang anak natin. Lumapit si Jong, nakatingin siya sa sanggol, ngunit wala siyang maramdaman. Hindi siya makangiti, lalo pa at alam niyang anak na yon ni Armando. Hindi niya kayang magkunwaring masaya. Ang ganda niya, sabi ni Beth. Ang ganda ni Hiraya. Ayaw niyang tingnan. Hindi niya naman yun anak. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Beth nang mapansin siya.
Hindi mo man lang titignan ng maayos ang anak natin? Tiningnan ko na. Bakit parang hindi ka masaya? Tanong pa ng kanyang asawa. Kala ko magiging masaya ka kapag nakita mo siya. Napabuntong hininga si Beth. Beth, wag mo akong kulitin. Marami akong iniisip. Hindi ba pwedeng tumahimik ka muna? Tumigil naman si Beth. Sa kabila ng sakit ng mga sinabi niya, niyakap nito ang sanggol. Hindi alam ni Jong na mas lalo lang nitong ipinakita kung gaano ito ka-inosente. Hindi nito alam ang lihim niya at wala siyang balak sabihin. Hindi nagtagal, nagpaalam si Jong at palihim na nagtungo sa silid ni Blanca. Nang sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya si Blanca. Nakahiga ito, pagod at maputla. Ngunit may ngiti sa mukha. Karga nito ang sanggol, ang kanyang anak. Napangiti si Jong. Anak, aalagaan ka ni Blanca. Magiging maayos ka sa kanila. Hindi siya makalapit. Dapat siya ang nasa katayuan ni Armando at hindi ang lalaking yon. Pinagmasdan niya si Blanca habang marahang hinahaplos ang mukha ng sanggol. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Kung sana ako na lang ang pinakasalan mo, Blanca. Hindi mo dapat pinili si Armando. Ako ang ama ng hawak mong sanggol. Muling bumigat ang dibdib niya. Mahal pa rin niya si Blanca. Hindi yun nawala kahit nagpakasal siya kay Beth. Ngunit sapat na muna sa kanya na ang kanyang anak ay nasa mga bisig ni Blanca. At alam niyang aalagaan nito ang bata. Alagaan mo siya. Bulong niya. Anak ko siya. Anak natin. Pagbalik niya sa silid ni Beth, nadatnan niya itong tahimik na kinakarga ang sanggol. Bakit ang tagal mo? Tanong ni Beth. San ka nagpunta? May ginawa lang. Bakit? Kailangan ko bang sabihin lahat sa'yo? Napatingin si Beth sa kanya. Hindi naman. Nag-aalala lang ako. Jong, asawa mo ko. May anak na rin. Sabi mo susubukan mo pero hindi ko maramdaman. Gusto ko lang sana na maging masaya tayo. Napairap siya. Ang dami mong sinasabi. Kita niyang nasaktan si Beth, ngunit pinili nitong manahimik. Makalipas ang ilang oras, tuluyan ang nakalabas ng ospital sina Jong at Beth. Habang naglalakad sila palabas, marahang nagsalita si Beth. Jong, alam kong hindi mo gusto ang lahat ng nangyari sa atin. Alam kong hindi mo ako minahal tulad ng pagmamahal mo kay Blanca. Pero sana kahit para sa anak natin, subukan mo namang maging masaya. Napatingin siya rito, pero wala nang sinabi si Jong. Nang makauwi sila, agad na pumasok si Beth sa kwarto upang patulugin ang sanggol. Si Jong naman ay nanatili sa sala. Naupo siya at tumingin sa kawalan. Natawa na lang siya dahil pakiramdam niya nakaganti na siya sa paraang alam niya. Sa kabilang banda, lumipas ang mga taon sa edad na 5. Unti-unting natutunan ni Hiraya na hindi lahat ng ama ay katulad ng mga ama ng ibang bata. Saan ka pupunta? Tanong ni Hiraya sa kanyang kalaro na si Marvin. Napangiti naman si Marvin. Kay tatay, sasama ako sa kanya sa biyahe niya sa tricycle. Sa unahan ako, yung parang nag-drive din. Talaga? Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Hiraya. Pero mas malakas pa rin ang inggit. May mga batang sinusundo ng kanilang ama pagkatapos ng klase. May mga batang ipinagmamalaki ang bagong laruan na binili ng kanilang tatay. May mga batang kapag natatakot ay agad na tumatakbo sa mga bisig ng kanilang ama. Hindi ganon si Hiraya. Sa murang edad, natutunan niyang matakot sa tunog ng pagbukas ng pinto kapag gabi. Kapag naririnig niya ang mabigat na yabag ni Jong, agad siyang nananahimik. Kapag naamoy niya ang alak mula rito, kusa siyang napapaatras. At kapag mataas ang boses ng kanyang ama, alam na niyang kailangan niyang lumayo. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang ama. Ang alam niya lang, mahal na mahal siya ni Beth. Isang gabi, habang naglalaro si Hiraya sa sahig, gamit ang isang lumang manika, biglang bumukas ang pinto. Dumating si Jong na amoy alak. Agad na tumigil sa paglalaro si Hiraya. Tatay? Anong ginagawa mo dyan? Napanguso si Hiraya at agad na tumayo.
Naglalaro lang po. Nakakairita yung pagmumukha mo. Huwag kang magpakita sa akin. Napayuko agad si Hiraya. Hindi naman siya makulit pero nagagalit agad ang kanyang ama. Lumapit si Jong at hinawakan siya sa braso. Bakit ang kalat ng bahay? Ikaw na naman ang nagkalat. Perwisyo ka talagang bata ka. Hindi po ako. Manahimik ka. Sasagot ka pa talaga. Napahagulgol si Hiraya nang bigla siyang paluin ni Jong. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagawa niyang mali. Hindi siya nagkakalat. Kapag naglalaro siya, sinisigurado niyang siya rin ang maglilinis. Tatay, masakit po! Reklamo ni Hiraya habang umiiyak. Tumigil ka sa pag-iyak. Mabilis na dumating si Beth na kapapasok lang sa bahay. Jong, tama na! Anong ginagawa mo sa anak natin? Grabe ka namang mamalo! Agad niyakap ni Hiraya ang ina. Nay, bakit mo sinasaktan ang anak mo? Singhal ni Beth. Napakakalat ng anak mong yan. Wala nang ang ambag. Pabigat pa. Pinagtanggol pa siya ni Beth. Ano? Anak natin tatawagin mong pabigat? Alam kong nagdidisiplina ka, pero kailangan ba talagang pagbuhatan mo ng kamay? Last mong pamamalo rito. Puro pa sana si Hiraya at nahirapang maglakad. Magdisiplina ka bilang ama, pero kontrolin mo pa rin ang sarili mo. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Pinunasan niyang mga luha. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Ngunit alam niyang masakit pakinggan. At sa lahat ng yon, ang nanay niya lamang ang kakampi niya. Anak natin siya, mariing sagot ni Beth. Hindi mo kailangang saktan siya dahil lang nagdidisiplina ka ng ganyan. Namayat na tong si Hiraya, kakapalo mo. Wala kang pakialam. Sigaw ni Jong at tumalikod na. May pakialam ako dahil ina niya ako. Giit naman ni Beth kahit halatang ayaw ng pakinggan ng asawa. Mahigpit na niyakap ni Beth ang bata. Nakatago ang mukha ni Hiraya sa dibdib ng ina habang patuloy siyang umiiyak. Nay! Shh! Nandito si nanay. Tahan na. Bakit po laging galit si tatay sa akin? Humihikbi niyang tanong. Saglit na natigilan si Beth. Hindi nito agad nasagot ang tanong. Gusto lang malaman ni Hiraya kasi bakit ganon ang trato ng ama sa kanya. Bakit po ayaw niya sa akin? Inosenteng tanong ni Hiraya. Sinapo ni Beth ang mukha niya at bakas ang awa, pero pinilit pa rin ng umiti. Hindi naman sa ayaw anak, pero lagi niya po akong sinasaktan. Saad pa niya rito. Napapikit si Beth. May mga problema lang si tatay, kaya palaging mainit ang ulo. Wala kasi siyang trabaho. Natanggal siya. Marami siyang bagay na iniisip kaya ganyan. Nahihirapan siyang makahanap ng trabaho. Nakita ni Hiraya ang lungkot sa mukha ng ina. Kahit bata siya, alam niyang may mali. Pero kasalanan niya bang mawala ng trabaho ang kanyang ama? Bakit siya ang kailangang laging pagbuntunan kapag mainit ang ulo nito? Kasalanan ko po ba? Tanong ni Hiraya. Agad na napailing si Beth. Hindi. Walang kasalanan ng isang batang katulad mo kung galit ang isang matanda. Ang bait-bait mo, anak. Pero bakit po ako pinapalo? Hindi nakasagot si Beth. Sa halip, mas hinigpitan nito ang yakap sa kanya. Intindihin mo na lang si tatay, Hindi yun lubos na nauunawaan ni Hiraya. Ngunit dahil mahal niya ang kanyang ina, pinilit niyang unawain. Pilit niyang sinusunod dahil alam niya na yon ang tingin nito na tama. Habang lumalaki si Hiraya, lalong naging mahirap ang buhay nila. Nang mawala ng trabaho si Jong, tuluyan itong nagbago. Naging madalas ang pag-inom, minsan ay umuuwi ito ng madaling araw. Nagkakaroon ng trabaho pero sa alak lang naman napupunta. Ang alam ni Hiraya, palaging may problema. At ang pinakamahirap, madalas siyang maging puntirya ng galit ng kanyang ama. Kaya natuto siyang umiwas. Kapag wala si Beth dahil nagtatrabaho, hindi siya nananatili sa bahay. Kapag aalis ang nanay niya tuwing umaga, maaga pa lang naghahanap na siya ng dahilan upang lumabas. Ang kalsada ang naging pangalawang tahanan ni Hiraya. Doon siya naglalaro, nakikipaghabulan sa ibang bata at nauupo sa gilid ng tindahan.
habang pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. Mas ligtas siya roon kaysa sa bahay. Abay Hiraya, umuwi ka muna. Kanina ka pang nasa labas, hindi ka ba kakain? Baka hinahanap ka na sa inyo. Saad ng ina ng kalaro niyang si Marvin. Napakamot siya sa ulo. Ayoko pong umuwi nang wala si nanay. Sasaktan po ako ni tatay. Nandyan po siya eh. Napabuntong hininga ang ina ni Marvin. Ay nako, yung tatay mo talaga. Lasenggo na nga, sinasaktan ka pa. Ano ba naman kasi yung si Beth? Bakit mahal na mahal yung tatay mo? Ayaw pang iwan. Napanguso na lamang si Hiraya. Oo, siya't halika. Dito ka na kumain. Baka makakain ka pa pagbalik ni Beth. Kaso tuyo lang ang ulam namin ha? Kumakain ka ba nun, Hiraya? Tumango siya kaagad. Apo? Simula noon, madalas na siyang tumuloy sa bahay ng ina ni Marvin. Kaibigan kasi nito ang ina niyang si Beth. Sa lahat ng kalaro niya, si Marvin din ang pinakamalapit sa kanya. Pagsapit ng 10 taong gulang, mas naging malinaw kay Hiraya ang kalagayan ng kanilang pamilya. Nakikita na niya ang pagod sa mukha ng kanyang ina. Nakikita niyang kahit pagod na si Beth, ito pa rin ang naghahanda ng pagkain. Naglalaba, naglilinis, at gumagawa ng paraan para may pambayad sa kanilang mga pangangailangan. Ayaw niyang makita itong umuuwi ng pagod. Ngunit kailangan pa rin ngumiti para sa kanya. Kaya naisip niya may kailangan siyang gawin. Kailangan niyang tumulong kahit sa maliit na paraan lamang. Magbenta na lang ikaw ng ice candy sa school, saad ni Marvin. Ha? Paano? Tumayo si Marvin at hinawakan ang kamay niya. Kausapin natin si Aling Tasing. Gumagawa siya ng ice candy. Nagpapatinda yun ng mga buko salad. Sabihin mo, gusto mo magtinda. Kapag magbenta ka, di babayaran ka niya. Ilang araw matapos yon, nagsimula si Hiraya sa pagtitinda ng ice candy. Nalaman yon ng kanyang ina. Nung una ay tutol si Beth, pero pinilit niya lang talaga. Nay, okay lang naman po na magtinda ako sa school para may baon po ako. Hindi mo na po ako bibigyan ng baon. Hindi na po ako magiging pabigat. Nakangiting sabi pa ni Hiraya. Nalungkot ang mukha ng kanyang ina. Anak, hindi ka pabigat. Yung mga sinasabi ng tatay, huwag mo nang isipin. Hindi ka magiging pabigat. Anak ka namin, anak kita. Kami dapat ang nag-aalaga sa'yo. Ngumiti na lang si Hiraya. Sa tagal ng ganoon ang turing ni Jong sa kanya, parang nasanay na lang talaga siya. Basta ang mahalaga, nandyan ang kanyang ina na mahal siya. Kalaunan, natuto na siyang gumawa ng sarili niyang ice candy. Binili na rin kasi siya ng cooler ni Beth. Tinuruan na rin siya nito na gumawa ng sariling timpla ng ice candy. Anak, liitan lang natin para naman afford ng mga bata. Since sa mga bata mo lang din naman binibenta. Nakangiting sambit ni Beth. Tumango agad si Hiraya. Okay po. Simula nun, habang lumalaki, natuto na talaga siyang dumiskarte para makatulong kay Beth. Kung ano ang kaya niyang gawin, yon ang dinadala niya para ibenta. Anong pangarap mo? Maging tindera? Huwag ka na lang kayong pumasok. Maging tindera ka na lang. Saad ni Marvin habang naglalakad sila pa uwi. Hindi napigilang tumawa ni Hiraya. Pwede rin, pero gusto ko talagang maging doktor. Parang ang ganda maging doktor, Marvin. Gusto kong maging ganon. Si Lola namatay dahil sa sakit. Walang pera kaya hindi na naipadoktor. Sa ngayon, tinda-tinda muna para magkaroon ng pera. Hindi niya ikinakahiya ang ginagawa niya. Para kay Hiraya, hindi yon kahihiyan. Gusto niyang tumulong sa pinakamamahal na ina, kaya gagawin niya ang lahat para makatulong. Lumipas ang ilang taon, nasa high school na si Hiraya. Isang magandang balita ang dumating sa kanya. Nanay! Agad siyang pumasok sa bahay. Napalingon si Beth mula sa ginagawa nito. Ano yun anak? Bakit ka sumisigaw? Nay, tingnan niyo po. Inabot ni Hiraya ang papel. Binasa yun ni Beth. Maya-maya'y nanlaki ang mga mata nito. Full scholarship dun sa gusto mong school? Opo. Tumango si Hiraya. Halos hindi maalis ang ngiti sa mga labi.
Sinubukan ko lang po. Hindi po ako makapaniwala na papasa ako kasi bihira lang pong tumanggap ng scholar ang school na yan. Sabi po rito, nakita raw nilang grades ko at ang mga achievements ko. Sagot daw ang tuition, school materials at may allowance pa. Nay, makakapag-aral po ako sa malaki at magandang school basta ma-maintain ko lang daw po. Agad siyang niyakap ni Beth. Anak, proud na proud ako sa'yo. Napatawa si Hiraya habang mahigpit na niyayakap ng kanyang ina. Salamat po, Nay. Anong school naman yan? Inis na tanong ni Jong na naririnig pala ang pinag-uusapan nila. Binanggit naman ni Hiraya ang pangalan ng school. Hindi niya alam kung bakit parang natigilan si Jong. Gayunpaman, nawala ang kanyang pagtataka nang marinig ang tawa nito na parang nanunuya. Pangmayaman yun. Doon ka papasok? Natatawang tanong nito. Napalunok si Hiraya. Medyo nasaktan sa reaksyong ibinigay ng kanyang ama. Scholarship po. Wala naman po akong babayaran kapag pumasok ako ron. Kasama na rin po ang allowance. Libre po lahat. Ano naman? Tumayo si Jong at kumuha ng tubig. Hindi ibig sabihin na libre ay bagay ka na ron. Di ka sanay sa ganong lugar. At magiging kaibigan mo, mga mayayaman. May inggit ka lang sa mga yon. Hindi na lang nagsalita si Hiraya. Alam niyang totoo ang isang bahagi ng sinabi nito. Hindi siya sanay sumama sa mga estudyanteng sinusundo ng mga kotse. Hindi siya sanay sa mga kaklase na may branded na gamit. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya karapat-dapat na pumasok doon. Natanggap siya kasi magaling siya. Hindi naman po ako pupunta ron para magpasikat, giit ni Hiraya sa ama. Mag-aaral lang po ako ron, Tay. Bago pa makasagot si Jong, sumingit si Beth. Hayaan mo siyang subukan. Huwag mo namang baliitin ang anak natin. Palagi siyang nagsisikap. Hindi mo na nga ma-appreciate, nagsasalita ka pa ng hindi maganda. Kung wala kang sasabihing maganda'y manahimik ka na lang, Jong. Hindi naman ikaw ang hihingan ko ng pera para suportahan si Hiraya. Kaya manahimik ka na lang. Nagkatinginan silang mag-ina. Bahagya siyang napangiti. Mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin talaga si Beth para sa kanya. Unang araw niya sa bagong school, hindi niya mapigilang mapatingin sa paligid. Malaki ang campus, malinis, maganda, at halos lahat ng estudyante ay mukhang galing sa mayayamang pamilya. Tahimik na naglakad si Hiraya. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag. Hindi dapat ako mahiya. Nandito ako kasi ginawa ko ang best ko. Pumasok siya sa classroom. Ilang estudyante ang napatingin sa kanya. Yung iba hindi siya pinansin. Umupo siya sa pinakadulo. Maya-maya'y may isang bading na lumapit sa kanya. Hi! Ikaw bang bagong scholar? Napatingin si Hiraya. Oo. Hi, I'm Paulo. Inabot nito ang kamay. Napatingin agad siya at tinanggap yon. Hi, Hiraya. Maya-maya'y lumapit din ang isang babaeng masayahin ng mukha. Ay, ako si Trina, girlfriend ni Paulo. Agad na nangilabot si Paulo. Ew, yuck, mangilabot ka nga sa sinasabi mo, Trina. Ngumuso pa si Trina. Bakit? Ano bang ayaw mo sa akin? Ang ganda-ganda ko nga. Tse, di kita type. Mas maganda pa ako sa'yo. Sambit pa ni Paulo. Hindi napigilang tumawa ni Hiraya. Mukhang kahit yayamanin ang mga ito, hindi naman matapobre. Doon pa lang, ramdam niya na agad na may makakasundo siya. Maya-maya ay may pumasok. Isang babae na maganda. Sa kilos pa lang, halatang maayos, manamit at mayaman. May mga kasamang babae at umupo sa bandang unahan. Si Arabella yan, kasama ng mga kaibigan niya. Si Arabella ang top 1 dito, saka isa sa pinakamaganda sa school. Medyo may attitude ang mga yan, kaya iwasan mo na lang. Bulong pa ni Trina sa kanya. Tumango na lang siya. Tumingin pa siya kay Arabella. Hindi maikakailang maganda ito. Wala namang kaso sa kanya kung may masamang attitude ang isang tao. Para kay Hiraya, lahat naman ay may tinatagong sama ng ugali. Nasa tao na lang yon kung paano dadalhin. Mabilis na lumipas ang mga araw. Unti-unting nasanay si Hiraya sa bagong environment. Hindi pa rin siya komportable sa lahat. Minsan ay nahihiya siya kapag may usapan tungkol sa mamahaling bagay, sina Trina at Paulo, na hindi niya naman maintindihan.
Natutuwa din siyang kasama ang mga ito. Kahit na mahirap lang siya, hindi kailanman naging issue kina Trina at Paulo. Madalas pa siyang ilibre kahit nahiyang-hiya na siya. Ngunit kapag tungkol sa pag-aaral, ibang hiraya ang lumalabas. Mabilis siyang sumagot. Mabilis niyang naiintindihan ang mga lesson. "Who can explain the concept we discussed yesterday?" Tanong ng teacher nila. Silang dalawa lang ni Arabella ang nagtaas, pero siya ang tinawag ng teacher. "Yes, Hiraya." Maayos niyang ipinaliwanag ang sagot. Sinundan niya yon ng halimbawa at paliwanag. Tumango naman ang guro nila at napangiti. "Good, class. Dapat pinag-aaralan yung mabuti ang mga bagay na tinuturo ko. Hindi yung basta nyo na lang na kinakalimutan." Pagkatapos ng klase, agad siyang nilapitan ni na Paulo at Trina. "Girl!" Tawag sa kanya ni Paulo. "Alam mo, ang galing mo. Matalino ka pala talaga." Napangiti si Hiraya. "Salamat. Nag-aaral lang talaga. Siyempre, may minemaintain akong scholarship. Hindi naman pwedeng mawala yon." Napangiti si Trina at kumapit pa sa braso niya. "Pero seryoso, kung ganyan ka palagi, baka mabilis kang maging top student." Hindi naman yon ang kanyang goal. Pero magiging masaya si Hiraya kung ganoon nga. Sa dati niyang school, consistent top 1 talaga siya. Palagi rin dinadayo at representative kapag may laban sa ibang school. Biglang napasimangot si Paulo. "Nako, kapag naging top 1 tong friendly natin, pag-iinitan to ni Arabella and friends. Hayok pa naman sa grades yung si Arabella. Ayaw maagawan ng pagiging top 1. Matalino rin kasi yun." Bahagyang napatitig si Hiraya. Pero sa mga school, normal lang naman talaga na may competition sa mga matatalino. Basta sa akin, wala sa akin kahit anong ranking ko. Ang mahalaga gagalingan ko kasi kailangan kong mapanatili ang scholarship ko. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang buhay ni Hiraya bilang estudyante. Muli na namang nakakuha ng mataas na score si Hiraya. Walang mintis, lahat ay perfect score o malapit sa perfect score. At sa bawat pagkakataon, mas lalong nagiging malamig ang tingin ni Arabella sa kanya. "Sa tingin niyo, galit sa akin si Arabella?" Mahina niyang tanong habang kumakain sila sa cafeteria. Umismid naman si Trina. "Huwag mo nang pansinin. Hindi kasi sanay na nauungusan. Competitive siya at ayaw niya na may malapit ang score sa kanya. Si Jane yung top 2 namin last year, inaway niya pa yon. Para kasing palaging may gustong patunayan." Napakagatlabi si Hiraya. Ayaw niya namang manghusga. Baka kasi nape-pressure si Arabella dahil sa mga taong nasa paligid nito. Hindi niya alam kaya kahit paano ay ayaw niyang pangunahan agad ang panghuhusga kung mamalditahan siya. Tumawa si Paulo. "Si Arabella kasi ayaw niyang may umaagaw sa spotlight. Hindi naman ako nakikipagkompetensya sa kanya." Mahinang sambit ni Hiraya. "Pero siya, parang nakikipagkompetensya sa'yo. Wala kang magagawa kasi magaling ka." Sagot naman ni Trina. Huminga na lang ng malalim si Hiraya. Ayaw niyang magpaapekto. Ngunit sa kaibuturan niya, may bahagyang kaba. Gusto niya lang mag-aral ng matiwasay. Ayaw niya ng anumang gulo. Hanggang isang araw, nagkaroon ng quiz bee sa school. Maaga pa lang ay puno na ang auditorium. Nandoon ang mga estudyante mula sa iba't ibang year level, mga guro at ilang kinatawan ng school administration. Sa harap ng entablado ay nakapwesto ang mga kalahok, kasama na sina Hiraya at Arabella. Tahimik na nakaupo si Hiraya habang hawak ang kanyang whiteboard at marker. "Good luck, Hiraya!" Bulalas ni Trina. Mahina siyang tumawa at kumaway sa mga kaibigan. Nang magsimula ang quiz bee, mabilis na lumipas ang bawat round. Sa unang elimination, marami ang natanggal. Sa ikalawa, mas kaunti na lang. Sa ikatlo, halos kalahati na. Hanggang sa unti-unti, dumating ang sandaling hinihintay ng lahat. 2 na lamang ang natitira, sina Hiraya at Arabella. "Next question!" anunsyo ng host. Napatingin siya sa screen. Sumagot si Arabella. Tama, kaya napapalakpak ang ilan. Sunod na tanong, si Hiraya naman ang sumagot. Tama rin, naging dikit ang laban. Hindi niya maiwasang mapangiti. Magaling talaga si Arabella. Kahit hindi sila magkasundo,
Hindi niya maitatangging mahirap itong kalabanin. Hanggang sa dumating ang huling tanong. Huminga ng malalim si Hiraya. Agad niyang binigay ang sagot. Magkaiba sila ng sinagot ni Arabella. Sino kayang tama sa amin? Hindi ako sure sa sagot ko. Bulong niya sa sarili habang itinataas ang whiteboard. Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang boses ng hosts. Hiraya Madrid got the correct answer. Nabitiwan niya ang whiteboard sa sobrang gulat. Sobrang saya ng puso niya. Hindi siya makapaniwala. For the second place, we have Arabella Montefalco. And for the first place, Hiraya Madrid. Siya ang magiging representative ng school para sa darating na Science Quiz B regional level. Nanlaki ang mga mata niya at napatingin sa mga kaibigan. Hindi siya makapaniwala. Talagang nanalo siya. Tumayo na ang mga kaibigan niya at halos sumigaw sa tuwa. Hiraya! Ngunit nang lumingon siya kay Arabella, nakita niyang tahimik itong bumaba ng stage. Hindi man lang ito lumingon. Biglang nawala ang saya sa dibdib ni Hiraya. Hindi niya gustong isipin na nasaktan niya ito. Para sa kanya, competition lang yun. Kaya nang matapos ang event, sinundan niya si Arabella. Arabella! Tawag ni Hiraya. Huminto ito, ngunit hindi agad lumingon. Pumunta siya sa harap nito at ngumiti. Gusto ko lang sabihin, congratulations. Congratulations din. Ang galing mo kanina, Arabella. Ang hirap mong kalabanin at halos pantay lang tayo hanggang sa huli. Sana walang samaan ng loob dahil magandang laban naman yon. Sandaling nakatitig si Arabella sa kanya. Pagkatapos ay ngumisi ito. Masaya ka? Masaya ka dahil nanalo ka at natalo mo ako. Hoy, Hiraya Madrid, huwag kang masyadong kampante. Umawang ang bibig niya. Hindi naman, Arabella. Hindi naman kita inaaway. Masaya ako na nanalo pero hindi naman ako masaya na natalo ka. Competition ang nangyari at normal lamang na may manalo at matalo. Hindi normal kasi dapat ako ang nanalo at hindi ikaw. Biglang sabi ni Arabella na ikinagulat niya. Bakit mo ako ginagamitan ng ganyang tono? Hindi ka ba marunong tumanggap ng pagkatalo? Napatawa ng mapait si Arabella. Hindi, lalo na kung laban lang sa tulad mong scholar. Hindi dahil nakakuha ka ng scholarship, ibig sabihin pwede ka nang makipagsabayan sa amin, lalo na sa akin. You're just a poor rat trying to fit in here. Humigpit ang hawak ni Hiraya sa bag niya. Nasasaktan siya kapag iniinsulto ng tatay niya. Pero kapag ibang tao na, hindi niya na yun tatanggapin, lalo na kung wala naman siyang ginagawang masama. Bumalik ka na lang sa pinanggalingan mong basurang school. Mariing sabi ni Arabella. Hindi na niya napigilan ang sarili. Alam mo, Arabella, hindi mo kailangan maging mayaman para matutong rumispeto at hindi rin nakakadagdag sa talino ang pangiinsulto sa taong hindi mo naman kilala. Kung gusto mo maging top student, mas galingan mo sa pag-aaral, hindi sa panlalait. Nanalo ako ngayon pero hindi ibig sabihin na mas mababa ka sa akin. Ang problema sa'yo, hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Hindi nagsalita si Arabella. Inirapan lang siya nito at nilagpasan. Naiwan si Hiraya sa hallway at napangangan na lamang. Hindi siya makapaniwala na ganun kasama ang ugali ni Arabella. Bigla tuloy sumakit ang dibdib niya. Hiraya! Tawag ni Paulo sa kanya. Tumakbo palapit sa kanya kasama si Trina. Anong nangyari? Nag-aaway kayo? Oo, binati ko lang naman siya kasi kahit paano ang galing niya kanina. Hindi niya pala matanggap na natalo ko siya. Umasim ang mukha ni Trina. Ganun talaga yon, Hiraya. Hayaan mo na. Huwag mo na lang sigurong lapitan. Mula noon, naging tahimik ang kompetisyon nila ni Arabella. Walang direktang away o lantad na insultuhan. Ngunit ramdam ni Hiraya ang bawat tingin ni Arabella. Sa recitation, examinations, projects at bawat ginagawa na may kinalaman sa school, ramdam niya palagi na gustong makipagkompetensya ni Arabella. Alam mo, huwag kang ma-offend pero parang may pagkakahawig kayo ni Arabella. Sambit ni Paulo habang nasa cafeteria sila. Naningkit ang mga mata ni Trina at tiningnan siya. Hala, oo nga, parang medyo hawig kayo. Kapag titingnan, parang magkamag-anak siguro kayo. Natawa na lang si Hiraya. Imposible akong magkaroon ng kamag-anak na katulad ni Arabella. Sama ng ugali. Isa pa, mahirap lang kami. Wala kaming kamag-anak na mayaman.
Napatingin siya kay Arabella at sa grupo nito. Hindi hiniling ni Hiraya na makipagkompetensya sa kahit na kanino. Ngunit hindi rin siya aatras, lalo na pagkatapos niyang marinig ang mga insultong salita ni Arabella sa pinanggalingan niya. Hanggang dumating ang announcement ng first semester rankings. Nakatayo ang mga estudyante sa hallway habang tinitingnan ang listahan. Nang makita ni Hiraya ang pangalan niya sa pinakataas, ilang segundo siyang natulala. "Girl!" bulalas ni Paulo. "Top 1 ka! Sabi ni, matatalo mo yun. Ang galing mo talaga!" Napangiti si Hiraya. "Salamat. Treat mo kami!" sambit ni Trina. Nahiya siya ng kaunti. "Wala akong pera." Tumawa na rin si Paulo. "Sige, kami na lang ang malilibre sa'yo." Napakasaya ng puso ni Hiraya. Hindi siya umaasa na manguna pero at least worth it naman lahat ng paghihirap niya sa pag-aaral. "Aray!" daing ni Hiraya nang bigla na lang sumingit sa harap niya si Arabella. Nang makita nito ang pangalan na nasa ilalim ng niya, mas lalong sumama ang timpla ng mukha nito. "Congratulations, Arabella!" mahinang bati ni Hiraya. Naiinis itong tumingin sa kanya. "Nangiinsulto ka ba? Top 2 lang ako. Makakahabol pa ako. Huwag ka munang mag-celebrate." Tumaas ang mga kilay ni Hiraya. "Oh, edi, good luck." Napairap ito bago muling umalis. Pati mga alipores ni Arabella'y tinarayan din siya. Isang hapon, papunta si Hiraya sa math club meeting nang muntik siyang madulas sa hallway. Bago siya tuluyang bumagsak, may kamay na humawak sa kanyang braso. "Careful!" saad ng isang lalaki. Napatingin agad si Hiraya at bigla siyang natigilan nang makita si Andre. Alam niya ang pangalan nito. Halos buong campus ay alam kung sino ito. "Okay ka lang?" mahinahon nitong tanong. Hindi agad nakasagot si Hiraya at medyo natulala pa kasi ang gwapo naman talaga ng isang Andre Falcon. Oo, okay lang." Tumaas ang mga kilay ni Andre. "Sigurado?" Oo, salamat." Umalis na si Andre. Naiwan si Hiraya na nakatitig sa likod nito. Hindi niya namalayan, nakangiti na pala siya. Nakakita na naman siya ng ibang pogi, pero iba talaga ang kagwapuhan ni Andre. "Girl!" tawag sa kanya ni Paulo. "Ang pogi ba? Tutulo laway mo, Prenny." Nagiinit ang mga pisngi na lumingon siya sa mga ito. Hindi tumigil nga kayo." "Sus, bakit ganun ka makatingin sa campus crush? Crush mo rin, no?" Napailing si Hiraya. Hindi ako pwedeng magka-boyfriend." "Wala namang nagsasabing mag-boyfriend ka. Bakit gusto mong gawing boyfriend?" Natatawang tanong ni Paulo. "May scholarship ako. Kailangan kong mag-focus. Hindi ko crush si Andre. Halina nga kayo. Baka malate pa tayo sa meeting." Ngunit kahit pilit niyang itanggi, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya kayang magsinungaling sa sarili. Nagustuhan niya si Andre at mas lalong naging mahirap yon nang unti-unti itong lumapit sa kanila. Minsan, nauupo ito malapit sa kanila sa cafeteria o kaya'y nakikipag-usap tungkol sa lessons. "Nagpapapansin sa'yo si Andre? Huwag kang naive, Frenny," saad ni Trina na agad sinigundahan ni Paulo. Namula naman ang kanyang mga pisngi. "Alam niyo, tigilan niyo na ang kakaasar sa akin, kaya hindi mawala sa isip ko eh." Tinawanan siya ni Trina. "Hindi na mawala sa isip mo, kasi nga gusto mo na." Napailing na lang siya ulit. Pero nang mapatingin na naman sa mga kaibigan, natawa na lang si Hiraya. Teenager na siya. Dalaga na at normal lamang naman siguro na magkaroon ng crush o lalaking nagugustuhan sa edad niya. "Hiraya, available ka ba sa weekend?" tanong sa kanya ni Andre isang araw. Napatingin siya rito. "Bakit?" "May study group kami. Sama ka sa amin." Napangiti siya ng bahagya. "Pasensya ka na, hindi ako pwede. Kapag weekend, marami akong ginagawa sa bahay. Next time na lang siguro." Ganun ba? Sige, next time na lang." Ngumiti pa ito bago umalis. Napahawak si Hiraya sa dibdib niya. Kailangan niya talagang pigilan ang kilig. Baka mamaya ay mahalata pa siya ni Andre na kinikilig siya ng ganoon.
Pag-uwi niya ng araw na yon, inabala niya ang sarili sa paglalaba. Gayunpaman, hindi niya talaga mapigilan na hindi mapangiti. Napansin tuloy siya ni Beth. "Anak, bakit nakangiti ka? May nangyari?" "Wala po." "May crush ka." Hula agad nito. Napahinto si Hiraya sa pagkukusot. "Nay," tumawa si Beth. "Ayan na. Anong nay? Bakit ganyan ang reaksyon mo? May crush ka na nga." "Wala nga po." Inasar pa siya ng kanyang ina. "Hindi ka naman ganyan ngumiti kapag mataas ang grades mo. Sabihin mo na." Napakagatlabi si Hiraya at nagpatuloy sa pagkukusot. "May nagustuhan lang po ako, si Andre po, sa school namin. Sobrang gwapo at sobrang bango, nay." Mas lalo itong tumawa. Ang anak ko dalaga na talaga. Basta wag mo munang kalimutan ng pag-aaral. Bawal munang mag-boyfriend. Pwede sa mga crush-crush pero gusto kong matapos mo muna ang pag-aaral mo." Tumango siya kaagad. "Priority ko po yun. Gusto ko pa kayong mabigyan ng magandang buhay, nay. Kaya nga mas lalo ko pong ginagalingan. Balang araw, ayoko na kayong magtrabaho ng sobra." Hinaplos ni Beth ang buhok niya. "Ay anak, mahal na mahal kita. Hindi ako swerte sa tatay mo, pero sa'yo, swerteng-swerte ako." Napangiti na lang siya. Marami silang hirap ng nanay niya. Ayaw ni Hiraya na mabigo ito sa kanya. Kailangan niyang makapagtapos, makahanap ng magandang trabaho at maiangat si Beth sa buhay. At kung sakaling may puwang para sa pag-ibig, saka na yon. Sa ngayon, sapat nang may isang lalaking nagpapangiti sa kanya. Isang umaga, bit-bit ni Hiraya ang ilang libro habang naglalakad sa hallway. Natigilan lang siya nang mapansin niya ang isang lalaki na naka-uniform ng janitor na naglilinis. Kahit nakatalikod, hindi niya maaaring ipagkamali. "Tatay? May trabaho na ulit si tatay?" Biglang gumaan ang dibdib niya. Sa kabila ng lahat ng ginagawa nito sa kanya, umaasa pa rin siyang balang araw ay magbabago ang kanilang relasyon. Kaya nga kahit malupit ito, tinuturing niya pa rin na ama. Agad siyang lumapit. "Tatay?" Saglit itong napatingin sa kanya bago muling nagpatuloy sa pagpupunas ng sahig. "Ano?" "Hindi ko po alam na dito ka na nagtatrabaho." Tumango lamang si Jong. Oo, dito na ako simula ngayon." Napangiti si Hiraya. "Masaya po ako na may trabaho ka na ulit. Siguradong matutuwa rin po si nanay." Walang reaksyon si Jong. Nagpatuloy lang ito sa paglilinis. "Maganda naman dito, tay." Dagdag niya. "Malaki ang school at maayos ang trabaho. Sana magtagal ka po rito para hindi ka na mahirapang maghanap ulit." Bahagyang nanlumo si Hiraya dahil wala man lamang naging sagot ang kanyang ama. Gayunpaman, ayaw niyang masira ang magandang mood nito. "Pumasok ka na nga. Hindi kita kailangan dito." Bahagyang bumaha ang lungkot sa kanya bago marahang tumango. "Okay po." Tatalikod na sana siya. Pero biglang nagsalita ang kanyang ama. "May kaklase ka bang Arabella Montefalco?" Napakunot ang noo ni Hiraya. "Arabella, meron po. Paano niyo po nakilala?" Mas lalong naging seryoso ang mukha ng kanyang ama. "Huwag ka nang magtanong." Hindi na siya nakapagsalita. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang interesado ang ama niya kay Arabella. "Tatay, may kailangan ka ba sa kanya?" "Sinabi na nga huwag ka nang magtanong." Mariing sagot ni Jong. "Bumalik ka na sa klase mo." Napatingin si Hiraya sa ama. Kahit isang beses, wala talaga siyang natanggap na paglalambing mula rito. Pero ano pa bang aasahan niya? Kahit naman kay Beth, hindi niya ito nakitang naging malambing kahit na mag-asawa naman ang dalawa. Habang naglalakad pabalik sa classroom, hindi niya maiwasang lingunin si Jong. Bakit alam niyang pangalan ni Arabella? Ano kayang kailangan ni tatay? Hindi niya mahanap ang sagot sa mga tanong na yon. Sa huli, pinili na lang niyang isang tabi. Lumipas ang mga buwan, mas naging abala si Hiraya sa pag-aaral. Patuloy siyang nangunguna sa klase. Aktibo sa math club at naging mas malapit kina Trina at Paulo. Ngunit may isa pang bagay na hindi niya maikakaila. Mas madalas na lumapit sa kanya si Andre. Gumagawa ito ng paraan para makadikit sa kanya.
At kahit walang direktang sinasabi si Andre, ramdam ni Hiraya na may espesyal na atensyon ito na ibinibigay sa kanya. Pustahan, ibibigay ko sa yung bago kong biling makeup kit. May gusto si Andre sa friendly natin. Pakikipagpustahan pa ni Paulo kay Trina. Natawa na lang si Hiraya. Tumigil nga kayo, walang ganon. Tumawa rin si Trina. Sus, itatanggi mo pa. Mas maliwanag pa yata sa sikat ng araw na gusto kang pormahan ni Andre. Nagpipigil lang kasi takot yatang mabasted. Alam niya kasi na study first ka muna. Napakagatlabi si Hiraya. Ganun naman talaga dapat, di ba? Mga bata pa tayo at mga estudyante, aral muna talaga dapat. Subalit nang magsimulang mag-usap ang buong school tungkol sa prom, agad siyang nakaramdam ng kaba. Hindi dahil may hinihintay siyang proposal katulad ng iba, kundi dahil alam niyang hindi niya kayang gastusan yon. Sana lang ay huwag sabihing may dagdag points yon sa kanilang grades. Pupunta ka sa prom, di ba? Tanong ni Trina. Umiling si Hiraya. Hindi ako pupunta. Wala naman akong pera. Natahimik sina Trina at Paulo. Girl, di mo naman kailangan gumastos ng malaki. Sambit pa ni Paulo. Napatingin siya sa mga ito. Babae ako, magastos yon. May gown, shoes, makeup, pamasahe. Di ko kaya. Maglalaban na lang ako sa amin. Meron akong extra gown na pwede mong hiramin, sabi ni Trina. Sama ka na ha, kami na bahala. Si Paulo marunong siyang mag-makeup. Wala naman akong pambayad, nahihiyang sabi ni Hiraya. Umiling agad si Paulo. Hindi kami nang hihingi ng bayad. Kami nang bahala sa'yo. Pagagandahin ka namin sa araw na yun. Kaibigan ka namin, 3 tayo. Di pwedeng wala ka. Napangiti na lang siya. Ang totoo, gusto naman talagang sumama ni Hiraya. Pero hindi na niya binuksan kay Beth. Lalo pa at dagdag gastos lang yon. Pero ngayong may nagbibigay ng pagkakataon, nahihirapan talaga siyang tanggihan. Kinabukasan, may kakaibang ingay sa hallway. Paglabas ni Hiraya ng classroom, napansin niyang maraming estudyante ang nagtitipon. Anong nangyayari? Tanong niya. Ngumiti si Trina at agad siyang hinila. Halika! Ha? Saan? Hinila siya nito papunta sa gitna ng hallway. Maya-maya'y nakita niya si Andre. May hawak itong ilang bulaklak. May malaking karatula sa likod nito at nakasulat ang, Hiraya, will you go to the prom with me? Nanlaki ang mga mata niya. Anong, ha? Biglang napatili ang mga estudyante nang bigla na lang kumanta si Andre sa harap niya. Sa likod nito ay may nagigitara. Literal na hinaharana siya. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Ang daming tumitili. Wala siyang ibang maramdaman kundi pag-init ng kanyang mukha. Lumapit si Andre. Hiraya, gusto kong malaman mo na gusto kitang makasama sa prom. Hindi ko gawain to pero gusto kong gawin kasi para maramdaman mo na special ka. Kaya kung okay sa'yo, sasama ka ba sa akin? Hindi niya napigilan ang ngiti. Parang gusto nang tumalon ng kanyang puso mula sa dibdib. Tinanggap niya ang mga bulaklak. Okay, sige. Mas lumapad ang ngiti ni Andre. Talaga? Thank you. Tumawa ang mga kaibigan niya. Niyakap naman siya ni Trina, nakilig na kilig. Napatawa na lang si Hiraya. Pero nang muli siyang mapatingin kay Andre, parang hinahaplos ang puso niya sa sobrang saya. Makalipas ang ilang oras, nagtungo si Hiraya sa banyo. Kailangan niyang ayusin ang sarili bago bumalik sa classroom. Pagkatapos niyang magbanyo, naghugas siya ng kamay. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya si Arabella na nakatayo sa likod niya. Nagkatinginan sila sa salamin. Hindi nagsalita si Hiraya. Ayaw niyang magsimula ng gulo. Nagpatuloy lang siya sa paghuhugas ng kamay. Ngunit bigla na lang siyang tinapunan ni Arabella ng iced coffee. Anong ginawa mo? Hindi ka talaga marunong mahiya? Mariing sambit ni Arabella. Pinunasan ni Hiraya ang mukha niya. Bakit mo ginawa yon? Ang lakas ng loob mo na tanggapin ang proposal ni Andre. Agad siyang natigilan. Ngayon, alam niya na kung anong pinuputok ng butse ni Arabella. Lalaki lang pala. Hindi ko kasalanan kung ako ang inaya na maging date ni Andre. Bakit hindi ka sa kanya magalit kung talagang naiinis ka? Seryosong tanong pa ni Hiraya. Napairap si Arabella. And then what? Para akong mapahiya?
At sa tingin mo, itong ginagawa mo ngayon, hindi nakakahiya? Tinapunan mo ako ng iced coffee mo na yan at inaaway ako dahil hindi ka inaya? Hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya ko magtimpi. Dapat, tumanggi ka. Napatawa si Hiraya sa sobrang absurd ng naririnig niya. Ako ang tatanggi dahil gusto mo siya? May something kami ni Andre. Kung hindi ka dumating, kami na sana pero masyado kang epal. Nilalandi mo siya? Talaga? Bakit siyang nag-aya sa akin? Aalis na sana siya. Pero bigla nitong hinila ang buhok niya. Hindi siya palaaway. May pinoprotektahan siyang scholarship. Pero hindi naman siya magpapaapi ng ganoon lang. Kaya humawak na rin siya sa buhok ni Arabella at nakipagsabunutan. Yun ang unang beses na ginawa niya yon at sana ay huli na rin. Natigil lang sila ng paghiwalayin ng mga kaibigan niya at ng mga alipores ni Arabella. Sa ingay kasi nila, narinig na sila ng mga ito. Ano ba kayo? Tama na. Baka may dumaan na teacher at makita kayo. Bulalas ni Paulo. Pareho kayong may pakialam sa grades niyo, di ba? Pues tumigil kayo. Naiinis na kinuha ni Arabella ang bag nito. Hindi pa tayo tapos. Napailing na lang siya at inayos ang buhok. Naiiyak siya sa sobrang inis. Ayaw niyang makipag-away pero talagang sinasagad siya ni Arabella. Mag-PE uniform ka na lang, Frenny. Naawang sabi ni Trina. May uniform ako sa locker ko, sobrang dumi na ng uniform mo. Hindi niya na napigilan ang mga luha. Magmamantsa to. Ingat na ingat pa naman si nanay na plansyahin ang uniform ko. Pinunasan ni Trina ang mga luha niya. Tahan na, palitan na lang natin. Marami akong extra uniform sa bahay. Ibibigay ko na lang sa'yo. Maldita talagang babaeng yun. Dati na siyang ganyan. Mas dumala lang ngayon kasi triggered siya na may mas magaling na sa kanya. Sambit pa ni Paulo habang tumutulong sa pag-aayos ng kanyang buhok. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Gusto niyang maging okay ang pag-aaral niya roon. Ayaw niya ng kahit anong problema na dadagdag lang sa stress niya at ng inang si Beth. Sa kabilang banda, ilang araw bago ang prom, abala si Jong sa paglilinis ng isang bahagi ng hallway nang mapansin niya si Arabella. Nakatayo ito malapit sa hagdan habang umiiyak. Dahil alam niyang ito ang totoo niyang anak, hindi niya napigilang lumapit. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Hiraya, mas lalo siyang nag-alala para kay Arabella. Nakakainis ang Hiraya na yon, umiiyak na sabi ni Arabella. Pero bakit kailangan niyang tanggapin ang proposal ni Andre? Unti-unting sumama ang kanyang loob. Ano namang ginawa ni Hiraya sa totoo niyang anak? Iha, tawag dito ni Jong. Napalingon ito. Saglit itong napatingin sa kanya bago agad pinunasan ang mga luha. Bakit? Bakit mo ko kinakausap? Anong nangyari? Narinig kong binabanggit mo si Hiraya. Anak ko kasi siya. Napatayo agad ito at may pandidiri siyang tiningnan. Ama ka ng Hirayang yon? Kadiri kayo? Janitor ka? Bahagya siyang nainis, pero inintindi niya na lang. Lumaki ang anak niya sa marangyang buhay, sa puder ni na Armando at Blanca. Kaya naiintindihan niya kung bakit ganon ang pag-uugali nito. Ang landi ng anak mo? Tinanggap niyang proposal ni Andre? Napakunot ang noo ni Jong. Gusto ko si Andre. Pag-amin pa ni Arabella. Kung hindi siya dumating sa school na to, kami na sana. Sobrang nakakainis ang anak mo. Inagaw na lang sa akin ang lahat ng gusto ko. Matagal ko nang gusto si Andre. Tapos dumating siya at bigla na lang naging close sa kanya. Alam niyang may gusto ako sa kanya pero tinanggap niya pa rin ang proposal. Sandaling natahimik si Jong. Ayaw niyang makitang umiiyak ang anak niyang si Arabella. Hindi yun pwede. Lagot sa kanya si Hiraya. May ginawa pa ba siya? Sinaktan ka ba? Anong ginawa sa'yo? Seryosong tanong ni Jong. Sinabunutan niya ako. Napakuyom ang kamay ni Jong. Wala siyang ibang dapat sisihin kundi si Hiraya. Wala itong karapatang saktan ang anak niya. Hayaan mo, malamig niyang sabi. Ako ang kakausap sa kanya. Napatingin sa kanya si Arabella. Pagsasabihan mo? Oo, bawal sa akin ang ganung ugali niya. Buong araw na hindi nawala sa isip ni Jong ang sinabi ni Arabella. Habang naglilinis siya ng mga silid, paulit-ulit niyang naaalala ang mukha nitong umiiyak.
Hindi niya gusto yun. Hindi niya gustong makita ang isang taong itinuturing niyang mahalaga na nasasaktan. Nasaan si Hiraya? Tanong ni Jong kay Beth nang makauwi siya. Napalingon ito sa kanya. Nasa bahay ng classmate niya. Mamaya pa uuwi. Sinabi na sa akin na hihiram daw ng gown para sa prom nila. Kumunot ang noo niya. Bakit mo pinayagan ng isang yun? Ang mahal-mahal nun. Lalandi lang naman siya ron. Umawang ang bibig ni Beth. Ano bang problema mo? Kilala ko ang anak ko. Hindi gaya ng sinasabi mo. Dalaga na kaya pinayagan ko. Isa pa, mga kaklase niya raw ang bahala sa kanya kaya walang gastos. At kung may gastos man, huwag kang mag-alala. Hindi ako manghihingi sa'yo, kaya tumigil ka dyan. Pero hindi nakinig si Jong. Hinintay niya pa rin si Hiraya. Paparusahan niya ito para sa ginawang pagpapaiyak kay Arabella. Hindi nito pwedeng saktan ang totoo niyang anak. Nay! Nay, nandito na po ako. Bulalas agad ni Hiraya. Nakangiti at may dalang gown. Eto na po. Aray! Jong! Sigaw ni Beth at agad siyang pinigilan. Pero hindi siya nagpapigil. Mas diniin niya ang pagsabunot at paghila sa buhok ni Hiraya. Igaganti niya si Arabella na sinabunutan nito. Tay! Aray! Bakit po? Naluluhang tanong ni Hiraya. Pero binalya niya sa may lamesa si Hiraya. Tumama ang tiyan nito roon at bumagsak sa sahig. Nahulog din dito ang pagkain. Nang makita niya ang gown, mabilis niya yung sinira. Tay! Umiiyak na sigaw ni Hiraya. Lumapit na sa kanya si Beth at bigla siyang sinampal. Anong ginagawa mo? Tumayo si Jong at mas lalo pang pinunit ang gown. Walang pupunta sa prom. Hindi ka pupunta ron. Naintindihan mo? Puro kalandian lang ang atupagin mo. Alam mo, mas mabuti pang huwag ka nang pumasok sa school na yon. Hindi ka bagay doon. Bumalik ka sa dati mong school. Doon ka. Muli siyang sinampal ni Beth. Tumigil ka na. Bakit mo ganyan tratuhin ang anak natin? Nababaliw ka na ba? Pero sa tindi ng galit niya, mas sinampal niya si Beth. Isa ka pa. Kaya ganyan yan. Kinukonsinti mo sa mga kalandian. Nay, gumapang si Hiraya at hinawakan si Beth. Nay, tama na. Okay lang po. Okay lang. Namumuhi na tumingin sa kanya si Beth. Napakawalang hiya mo. Kala ko, kapag nagkaroon tayo ng anak, magiging maayos ang pakikitungo mo. Pero nagkamali ako. Wala kang kasing sama. Parang may munting kurot sa puso niya. Pero hindi niya na yun pinansin. Wala naman itong alam. Hindi naman alam ni Beth kung nasan talaga ang totoo nilang anak. Samantala, lumipas ang ilang araw na ayaw pumasok ni Hiraya. Wala na siyang mukhang maiharap sa mga kaklase. Ayaw na niyang pumasok doon. Baka kasi tama naman talaga ang tatay niya. Hindi talaga siya nababagay doon. Anak, kinuha ko ng mga requirements mo sa school. Sigurado ka ba talaga na ayaw mo nang pumasok dito? Mahinang tanong ng kanyang ina. Marahan siyang tumango. Opo, Nay. Gusto ko po dito kasi maganda ang turo pero ang hirap po talagang makibagay. Sasakay na sana sila ng tricycle pero nakita niyang lumabas sina Trina at Paulo. Kasama ng mga ito si Andre na halatang malungkot. Kayo pala. Nangilid agad ang mga luha ni Hiraya. Trina, pasensya na sa gown. Wala akong maipang babayad. Naluluhang yumakap si Trina sa kanya. Ano ka ba? Ayos lang. Yumakap din si Paulo sa kanya. Kahit wala ka na dito, kaibigan ka pa rin namin. Kita pa rin tayo every weekend. Kapag tumanggi ka, kami ang pupunta sa bahay mo. Mahina siyang tumawa. Oo na. Napatingin siya kay Andre. Napasinghap siya nang hilahin din siya nito para yakapin. Hiraya, pasensya na rin. Wala ka tuloy naging date sa prom. Hindi kita nasipot. Magkikita pa tayo, Hiraya. Alam kong magkikita pa tayo. Bulong sa kanya ni Andre bago siya bitiwan. Nang makapagpaalam na siya, sa wakas ay sumakay na siya sa tricycle. Nang mapatingin si Hiraya kay Beth, hindi niya na napigilang umiyak. Nay, hinawakan nito ang kamay niya. Pasensya na anak. Pasensya na kung naibigay ko sa iyo ang ganong klaseng tatay. Napapikit na lang siya. Nang makauwi, tahimik lang silang naglalakad. Malapit na sila sa pinto ng bahay nang makarinig sila ng mga kalusko sa loob at mga mura ng kanyang ama.
Anong sinasabi mong hindi ko anak si Arabella? Gigil na tanong ni Jong sa kausap nito. Napatigil silang mag-ina at nagkatinginan. Pinakinggan lang nila kung ano ang meron. Boses naman ng kanyang tito Carlo ang kanyang narinig. Nasa ospital ngayon si Arabella. Kailangan ng dugo. Si Armando ang naging donor. Nakita ko sa mga record, sa DNA. Kung ikaw ang ama ni Arabella, hindi dapat yun ganung match. Labis ang pagtataka ni Hiraya. Kasi ano bang kinalaman ni Arabella sa pinag-uusapan ng mga ito? At anong hindi anak? Huwag mo akong lokohin ng ganito. Alam nating pareho na pinagpalit natin ang dalawang bata. Nasa amin ang anak ni na Armando at Blanca. At dapat nasa amin ni Beth ang anak nila. Si Arabella ang anak ko na nasa poder nila. Tapos ngayon sasabihin mong hindi ko anak. Na baka totoong anak talaga ng mga yun si Arabella. Gigil na tanong ni Jong. Sumagot ulit si Carlo. Sinabi ko na, ginawa ko ang pinagagawa mo para sa paghihiganting gusto mo kina Armando at Blanca. Pinagpalit ko talaga ang mga anak ninyo. Pero hindi ko alam kung paano nangyari. Siguro bago ko pa sila mapagpalit, may nagkamaling nurse na napagpalit sila. Ewan ko, hindi ako sigurado. Basta ang sigurado ako, anak ni na Armando at Blanca si Arabella. At si Hiraya, anak nyo talaga ni Beth. Walang palitang nangyari. Anak nyo talaga ang kasama ninyo ni Beth. Umawang ang bibig ni Hiraya. May alam siya sa kwento noon tungkol sa nakaraan ng kanyang mga magulang. Pero hindi niya inasahang magpapatuloy ng ganoon. Sa pagkakataong yon, pumasok na ang nanay niyang galit na galit. Anong sinabi mo, Carlo? Nagtangka kayong dalawa na pagpalitin ang mga anak namin ni Blanca? Para ano? Para maghigante? Hindi nakapagsalita ang mga ito. Nang mapatingin si Hiraya kay Jong, kitang-kita niyang sunod-sunod na luhang pumapatak sa mga mata nito. Kaya pala ganito ang trato mo sa anak ko. Akala mo, anak si Hiraya ni na Blanca at Armando? Akala ko, tapos ka na, Jong. Yan pala gusto mo pang gumamit ng mga bata para makapaghigante. Ang sama-sama mo. Napaluhan na rin si Hiraya. Nakatingin lang sa kanya si Jong at parang sising-sisi. Nang sinubukan itong lumapit, nanginginig na umatras si Hiraya. Huwag ka pong lumapit. Huwag na. Kahit totoong ama kita, ayoko na po. Ayoko na. Sabi ni Hiraya, kasabay ng paghikbi. Lahat ng sakit na pinadama nito sa kanya, hindi na mababawi pa. Kasi kahit ano pang maging katotohanan, hindi niya lubos maisip na kayang manakit ni Jong. Kahit na ang alam nito ay hindi siya anak, sana kahit pagturing man lang bilang tao, ginawa na dapat nito. Hindi na! Umiling si Beth habang naluluha. Ayoko na. Aalis na kami. Pagod na kaming magtiis sa'yo. Hindi na kita kilala. Pagkatapos ng araw na yon, sa wakas ay nagising na rin si Beth. Nilayasan na nila si Jong. Sinusubukan itong maghabol pero naging matigas na sila, lalo na si Beth. Kaya natin to, anak. Kahit tayong dalawa lang. Pasensya na sa lahat ng ginawa ng tatay mo. Tumango naman si Hiraya. Huwag po kayong humingi ng pasensya para kay tatay. Wala ka pong ginawang masama. Sa mga nagdaang taon, nahihirapan man, mas okay na yon kaysa sa dati. At least, mas payapa silang mag-ina. Iginapang din ni Beth sa pagtatrabaho ang pag-aaral niya. Puro sila utang at naawa na talaga siya sa kanyang ina. Kaya mas lalo niyang ginagalingan sa buhay. Hindi natupad ang pangarap niyang maging doktor, pero hindi na niya pinanghihinayangan. Naging bank teller naman siya sa bangko at kahit papaano ay maayos na ang buhay nilang mag-ina. Malayo sa mga Montefalco, malayo sa ama niyang mapaghigante. Sa mga lumipas na taon, nagbago na rin ang mga kaibigan niya. Hindi na rin si Andre ang gusto niya. Pero mabilis din na natanggap ni Hiraya. Kasi gano'n naman talaga ang buhay. May mga nawawala at may mga dumarating. Habang tumatanda, mas nag-iiba ang paligid ng bawat isa. May sakit sa atay ang tatay mo. Ayoko nang puntahan pero ikaw baka lang gusto mo. Sambit sa kanya ni Beth isang gabi. Napabuntong hininga siya at marahang tumango. Pupuntahan ko po, isasama ko po si Luke para may mag-drive para sa akin. Ayoko rin naman pong may kinikim-kim na galit. Ang tagal na. Kaya naman, nang magkaroon ng libreng oras, bumiyahe siya kasama ng kanyang boyfriend. Habang pabalik sa dating tirahan, bumalik ang mga masasakit na alaala. Gayunpaman, alaala na lang yon na tapos na.
Hiraya, Garalgal na sabi ni Jong nang makita siya. Hiraya, ikaw ba talaga yan? Mata niya itong tiningnan. Parang biglang sobrang tumanda ang kanyang ama. Malaki rin ang pinayat at halatang nanghihina na. May dala po akong pagkain. Kumusta? May sakit daw po kayo? Seryosong tanong ni Hiraya. Yun pa lamang ang sinasabi niya. Tumulo na agad ang mga luha nito. Anak, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nilamon ako ng galit ko. Sinaktan kita, pinahirapan. Gumanti ng walang saysay sa taong hindi pala dapat. Pasensya na. Hindi agad nakapagsalita si Hiraya. Nagkatinginan pa sila ni Luke. Mahirap magpatawad, Tay. Pero susubukan ko pa rin kasi ayoko rin namang mabigatan sa galit kong ito. Malumanay niyang sabi. Mabigat pa rin sa puso ni Hiraya ang lahat ng yon. Mahirap tanggalin lahat ng takot at sakit na naramdaman niya. Gayunpaman, gusto niya na rin namang alisin ng paunti-unti at magsimula muli. Ang paghihiganti ay hindi lunas sa sakit dahil kadalasan ay mas marami lamang itong nasasaktan, pati ang mga inosente at taong mahal natin. Matutong magpatawad sapagkat ang tunay na kapayapaan ay hindi makikita sa paghihiganti, kundi sa pagpapalaya sa puso mula sa galit at sama ng loob. Ipinapakita nito na kapag hinayaan nating galit ang magdesisyon para sa atin, maaari nating masaktan hindi lamang ang ating kaaway, kundi pati ang mga taong pinakamamahal natin. Laging tandaan, hindi natin mababago ang sakit na ginawa sa atin ng ibang tao. Ngunit may kapangyarihan tayong piliin kung anong gagawin natin sa sakit na yon. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa sa atin o kailangan nating kalimutan ng lahat. Ang pagpapatawad ay pagpiling huwag hayaang kontrolin ng nakaraan ang ating puso at mga desisyon, sapagkat ang taong nabubuhay para sa paghihiganti ay patuloy na nakakulong sa kanyang galit. Samantalang ang taong natutong magpatawad ay binibigyan ang sarili ng pagkakataong makalaya at magsimulang muli. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.